So alright, nandito na naman tayong bumabalik with another video upgrade ng customer natin na si Sir Federico. So yung unit niya guys is FJS na M4. I think this is the version 2 of the FJS kasi maganda na yung structures na guys, inspired by Saima. Kasi mostly sa mostly sa mga structures niya is same sa Saima. So actually guys, nagandahan talaga ako sa unit na to. Tsaka mapagat na din siya. So this is the first time that we will upgrade na FJS. So papakita ko po yung before and after na result. Alright, so without further ado, intro please. So alright guys, nakabilik na tayo. So grabe guys, nagandahan talaga ako sa FJS na to. Kasi ano siya split yung casing niya. Pero yung gearbox is still nylon plastic. Pero if in case po gusto niyo pong installan to ng guys, yung pang AR na bakal, pwede yan. Ito pa lang plastic pa pala to. Ito. So, check natin sa loob kasi yung problema kasi na ni Sir Federico is kapag nag-o-auto siya, kapag nag-single shot siya, nag-automatic siya diretso. So, same problem yung sa ARP9 ng kagrupo natin. So, syempre, before that is babaklasin ko muna yan lahat para makita natin yung problema. At the same time, upgrade din tayo ng M95 spring tsaka green o-ring for the unit. Alright? So alright, meron po tayong special project ngayon. So itong brand na to is FJS M4 Jimbo na series sa sa FJS. Mostly metal. Sa structures niya is inspired, yung outer structures niya it's inspired po sa Saima M4. Pero yung kinanggandahan niya guys is mostly yung outer parts tsaka itong blowback mechanism niya tsaka bolt catch niya is metal. So ito metal din to siya guys, yung yung sabitan ng ng tip dito sa blowback. So mostly as per checking sa manufacturer, sabi nila is 50%. So I believe 50% siya kasi mostly metal na siya. So ito yung isasalpak natin sa unit ni Sir Federico. 13mm na riser half up. Black water na Spitfire glow with Loudiner na din siya. Tapos 14mm na po. And then delayer SHS brand. Cylinder head, double O-ring with nozzle, double O-ring na mute. I think it's to siya, pang HK brands and other LTD na brands na HK for 160. So meron din tayo piston head na naka rubber din sa front kasi rubber to rubber tayo para safe. Then meron din siyang bearings na 6 pieces po na bearings. Ito po guys is nakakatulong siya para pang shock absorber. Ito yung kinagandahan niya guys. Aluminum na din siya guys. And then green O-ring for better air compression. 14 tooth metal ladder na may return tip. This is the version 3 guys. Kaya durable siya. Perfect for AR16 and other SLR brands na may bolt catch. SHS brand 11.1 high torque motor, 480 long shaft. And then M95 spring, tsaka nag-request din si client ng 300 grams na 60N. Kasi upgraded na to siya guys. Hindi na basta-basta to. This is the hard gel bolts crystallized 60N crystal gel bolts. So alright. So start na po tayo guys ng upgrade. Excited na ako. Alright. Baklasin ko muna to guys para masalpak na natin yung mga parts sa internals and then test wear po tayo afterwards. So alright, thank you for standing by. Thank you.
So, alright guys, na-open na po natin yung internals ni Sir. So, goods yung internals guys, napakaganda. Parang AR-16, pero AR-16 at the same time, high-end na katulad din ng THK4160. Same sila ng internals guys. Same features din kasi merong blowback tsaka bolt catch. Yung kinagandahan nito guys, akala ko plastic kanina, bakal pala. Grabe, ang ganda talaga ng features nito. Tsaka yung niya, yung spring guide, bakal na din guys. So, mapapalaban tayo nito kasi i-maintenance din natin yung gears ni Sir kasi pagkatingin ko is na siya, wala nang natirang grease sa loob. So, para maiwasan natin na masira yung gears tsaka internals is i-lubricate natin lahat ng mga moving parts. So, goods na din yung yung problema ni Sir na kapag sineselect niya sa fire selector ang ang single shot is nag full auto. Ngayon okay na po siya. So finally at nagawan din natin ng paraan at naremedyohan din natin. So sige, check muna natin yung internals kung ano yung pwede natin palitan kasi since mag-upgrade tayo. So mostly guys, ito papalitan na natin yan lahat except lang sa tappet tsaka return spring kasi maganda naman yan. Okay lang kahit di na natin yan palitan. So, alright. Ito yung nozzle niya. Yan, papalitan natin. Ito, papalitan din natin yan. Except lang nito guys, kasi maganda na to. Di na natin to papalitan. Makunat na to, makapal. Katulad ng sa AR-16. So, i-secure muna natin yung maliliit na parts kasi napaka-importante yan. Huwag natin yan So, ito yung niya, ladder. So, salpak na natin guys. So far, ito same sila ng guys. Same sila ng mukha. Right? Naka siya, 2, 4, 6 holes. Ito is 8, 2, 4, 6, 8. Pero papalitan natin to ng 6. Same lang naman din sila kasi malalaki yung holes niya. So, equivalent to to siya guys. 8 holes na din as well. So, alright, papalitan natin to. So, yung niya is, I think manipis yata to. So, papalitan natin ng, ng bagong o-ring ito, makapal. So, kailangan natin ng basahan guys kasi lilinisan natin lahat. So, start na po tayo. Tatanggalin lang natin to dito. Kasi nakascrew siya sa taas. Maganda sana kung sa ilalim. Alright guys, as per checking is ito. Ito yung original niya na metal ladder. Papalitan natin to kasi mas to siya guys, mas durable to siya. It can support high speed and high torque na performance. Kasi may siya, may hole siya dito. Saktong-sakto talaga siya dito sa natin. Ito, sa piston head natin. Diretso na sa salpak. Yan. So, right now guys is salpak na natin siya para diretso na po tayo mag-upgrade. Para at least di na po tayo di na tayo maubusan ng oras. Ito, isalpak lang natin siya sa ilalim. Yan. Make sure guys na yung tornilyo is nasa taas. Tapos ito, ikot nyo lang to. Yan. This is the upgraded one guys. Kaya safe siya. So, always keep in mind kung gusto niyo pong maging durable yung unit nyo, might as well as na po na mag-upgrade po kayo. Pero dapat po before kayo mag-upgrade, kilatisin niyo po muna yung yung mga parts na dapat nyo i-upgrade. Kasi di kayo basta-basta mag-upgrade if in case kung iba yung internals ng unit nyo. Yung problema yan is hindi nyo magagamit yung
saktong mga parts na gagamitin. So ito, ilalagay na natin yung green o-ring. Yan, swak na siya. Ito yung kinagandahan ng green o-ring, guys. White na lang natin para sure. Para goods po. Tapos, lubricate natin siya. Yung grease na gagamitin natin, guys, is naka-high temp. Yung blue. Kaya I am very confident na kapag upgraded na yung unit, walang problema. So make sure lang natin na i-grease talaga yung yung green o-ring. Mga internals kasi napaka-importante yan. Lalo-lalo na dito sa ladder. Every moving parts, kailangan natin yan i-grease. Same goes here also. Lagyan natin ng grease. Kasi dito yan sa sa may parang guide niya sa piston body. Yan. Di bali na kayo guys, di bali na magkagrasa yung mga internals nyo, yung mga kamay nyo as long as na lubricated yung gear. So ito papalitan na natin yung piston, yung cylinder head. Gusto ko lang pala madaliin yung itong video kasi di biro mag-upgrade, guys. Right? So ito yung upgraded. Perfect for ito, guys. Yung same holes, same length, same width. Right? Grease muna natin dito, guys, sa may sa may daluyan. Same din dito sa loob. Para smooth. Alright. So salpak na natin siya sa niya, sa may tube niya. Meron tayong Teflon to answer the problem. Lalagyan lang natin dito, guys. Ito, guys, nasalpakan na natin ng Teflon. So i-secure natin na dapat walang dito, Teflon. Kasi dito yan bumubuga ng hangin eh. Yan, sinecure natin. Ngayon, isasalpak na po natin yung Dapat, guys, align, guys, ha. Ito dapat yung nasa taas kasi ito yung resting point ng blowback at bolt catch. Yan, dapat nasa taas yan. Sa ilalim mo. Sa ilalim yung yung sa may tipis. Alright, guys, ito nasalpak na natin yung bagong internals. Metal ladder na version 3 graded. Ito. Dito nyo makikita, guys, kung perfect ba yung pagkaka-air compress nyo. Kasi okay to, tatanggalin natin yan. Perfect yung air compression niya. Ito. 100%. Yan ito na. Perfect yan, guys. Makunat yan. Ito yung standard. Kasi dito mo i-hold sa tip without the nozzle. Ito yung perfect, guys. Kapag nasalpak nyo to, kung walang singaw, maganda yan, guys. Perfect yan. Ito. May nozzle na yan, guys. Perfect yung air compression niya na. Kunat na. Lalo na kung mag M95 spring tayo at saka high torque motor. Alright. So, tapos na tayo dito. Perfect na, guys. The next is the spring. I'm sorry. Po pala. Kasi may tayo may delayer tayo. So, ito lang yung tatanggalin natin. Yan. Kakabit nyo lang po to. Yan. Perfect yan.
Dapat guys, sa pagkabit nito guys, is yung elevate muna kayo. Salpak nyo muna dito sa may taas. Yan. Before nyo i-salpak. Elevate nyo muna. Kasi mahirap to kapag may nauna na masalpak. Yan. Elevate nyo muna guys. Yan. Tapos, itulak nyo lang po. Sabay. With force guys ha. Okay lang kahit di na natin yan lagyan ng glue. Kasi, okay naman tong delayer natin. Mahigpit na to. Grabe. Yun. Goods na. So, yung nito guys, yung delayer natin is nakakatulong yan kapag high speed or high torque ka na para hindi sabay-sabay yung pag-akyat ng bala sa tipis. Ito, magbibigay ito ng ng delay ng pag-akyat ng tipis, kaya yung pagtira ng gel balls is hindi dalawa yung lalabas or tatlo, is isa-isa. High rate of RPM, pero hindi mako-compromise yung pagtapo ng bala. Kaya sunod-sunod, walang sabay-sabay na gel balls na lalabas. So ito yung nakakatulong is yung delayer. So tapos na po tayo sa delayer. Pipicturean ko muna guys kung ano yung mga na-install ko sa kay client para for transparency na din. Yung sa internals niya. Yan. Pipicturean ko muna guys. Wait. Yan. Isasalpa ko muna to guys ha, para at least yung susunod na natin is yung spring, motor, and other outer parts, accessories. Alright guys, so nasalpak na natin lahat ng mga internals. Is okay na po. Ito na yung delayer natin, nozzle natin. Pause ko muna kayo guys ha. Masalpak lang natin lahat. So alright guys, nasalpak na natin yung gearbox niya. Ito guys, okay, nagandahan nito. Mostly bakal talaga to Ito. Na-fix na din yung yung blowback saka mag-prime ni customer. Yan, fix na yan. So next is double check natin yung mga bolts if nasalpak ba. So kung meron kayong naririnig na may pukpok guys, is yung kapitbahay namin. Pasensya na po. So ito, isasalpak na natin yung spring. So ito yung stock spring ni customer. Ang layo talaga guys M60 spring. Tapos I think M70 na yata to. So papalitan natin ng M95 kasi marami na siyang ikot. I think M70 pala to guys. M60 sorry. So ito yung M95. So isasalpak na natin siya guys para at least makapag-test fire na tayo. Excited ako guys. Ganda din ng spring guide niya guys kasi metal na. Ayusin lang natin ang pagkakabit. So unang try natin sa pagkabit ng spring. No worries guys kasi ito medyo magalaw lang siya. Mag-steady din yan guys kasi may bolt dito sa may buttstock niya. So alright. Iano muna natin. Excited na ako for the motor guys. This is the high torque motor na 11.1. Maganda na yan guys. Sobra. Tapos ito pala yung T-piece niya. Saka yung maganda blue ang color. So alright, salpak muna natin yung hawakan. So alright guys, ito na po. Nasalpak na po natin yung mga niya. Mga 50% sa outer parts na casing. So ito, isasalpak natin yung motor na high speed na high torque. So excited na ako sa guys, result. Grabe. I'm so excited. So salpak muna natin yung niya,
yung kabitan, yung socket. Para at least makapag-test fire na po tayo. So madali lang naman tong i-salpak. Kailangan lang ng pawang pag-iingat. Yun. So tulak nyo lang guys. Kapag natulak nyo yan sa pinakadulo, sorry, magalaw yung camera. Pag natulak nyo yan sa pinakadulo, yan, goods yan. Right, so yan muna natin yung mga wires para hindi masira kasi kakabitan na natin yan ng ng motor pusher. Ito guys, sasalpak muna natin yung niya, ito sa may bolt catch para ma-secure yung ilalim. Right guys, ito yung sa bolt catch na. So ipapakita ko. Tulak muna natin to. Yan. Tapos ito, press natin. Yun. Naglalak siya. So, na-fix na natin yan. Goods. So, goods na po yung bolt catch niya. Tsaka nasalpak ko na din yung other parts. So, tara, salpak na natin yung niya. Yung body mismo para makita nyo na po. Right, guys. I-pause ko muna kayo, guys, ha. Tapos, isalpak na natin lahat for test fire. So, alright guys, ito yung minimin ko sa inyo sa loob. Ito, tatanggalin ko muna saglit ha, para makita nyo. Yan. May bolt kasi yan dito. Dito yan, magsusupport sa, sa spring guide ito. Kita nyo, magalaw. Mamaya, di na yan gagalaw. So, salpak natin. Make sure na nasa right angle yung, yung mga salpakan ng mga internals para walang aberya. So, hihigpitan lang natin for para ma-secure yung ilalim. So, right, ito guys. Papakita ko sa inyo. Hindi na yan magalaw. Oh. Kasi may bolt na yan sa ilalim nakasupport. Alright, diba? So, safe na yung spring natin yan. Alright. So, alright guys, isalpak muna natin. Ito lang yung mga importanteng details na ipapakita ko. Test fire, bolt catch, working, blowback, puluto. Kusog na kayo, boss. Right, boss. Test natin yung mga unit. Salpak lang sana ako og balik. So, single shot. Stock. 240. 260. Samot na mataoran ni og M95 spring, boss. Wala, buniin na ang ang resulta. 242. Naibog ko, boss. Trick kay tira ba? Alright, FPS test. Upgraded with M96. Pasensya na po sa bahay namin, guys. Single shot. Wait. Single shot. 325. 31. 328. 307. 334. So, right guys, nandito na tayo bumabalik. So, guys, ito yung unit ni customer na si Boss Federico.
Ito yung unit niya. Ininstall na din natin yung hop up at Loudner tsaka Spitfire Glow. So test fire po tayo sa labas para makita nyo po yung yung resulta. So firing, automatic. Ganda yung tira ko. Maakyat na. So alright, yun lang po. So ayun lang po, no. So maraming salamat po sa panonood at sana po ay magtangkilik pa po kayo sa aking mga upgrades po and videos. So pasuyo naman po, kindly support my channel by liking, comment, share, and subscribe na din po. So yun lang po, maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!